narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang umabot sa ating mga telescreen. Ayon sa mga ulat, inaresto na si President Kuting ng Norte Jr. sa isang pambihirang operasyon ng mga otoridad. Ang Pangulo ay dinampot ng mga pulis sa Malacanang ngayong umaga matapos ang mga sere ng kasong isinampa laban sa kanya. Ang arestong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa at kasalukuyang pinag-uusapan sa mga social media at iba't ibang platforms ng balita. Ayon sa mga autoridad, ang mga kasong isinampa laban kay Kuting ng Norte ay may kinalaman sa mga aligasyon ng katiwalian, iligal na paggamit ng pondo at mga human rights violation. Ang mga kasong ito ay batay sa mga ulat ng mga investigation na isinagawa ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng mga international na organisasyon. Kasama rin sa mga kaso ang mga paratang ng pondo para sa mga proyektong hindi natapos at umano'y pagmamanipula sa mga transaksyon sa gobyerno. Naririyan ang mga leader mula sa iba't ibang sektor na nagpahayag ng kani-kanilang saloobin tungkol sa pagka-aresto ng Pangulo. Ayon sa mga kritiko sa administrasyon, ito na ang pinakamatinding hakbang laban sa mga kasalukuyang leader ng bansa na may kinalaman sa mga human rights abuses. Tinutulan nila ang mga programa at patakaran ng Pangulo na umano'y nagpabaya sa mga pangako ng tunay na pagbabago at nagbigay daan sa mga maraming paghihirap ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga biktima ng nakaraang pamumuno. Samantala, agad naman naglabas ng pahayag ang pamilya Marcos sa pamamagitan ng kanilang abogado. Pinagkibit-balikat ng kanilang kampo ang mga kasong isinampa laban kay President Marcos at iginiit na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon. Ayon sa kanilang pahayag, ang pag-aresto ay isang bahagi lamang ng mga maruruming taktika ng kanilang mga kalaban sa politika upang pabagsakin ang kanilang pamilya sa gitna ng mga lumalakas na isyu ng gobyerno. Mabilis din umanong magsimula ang mga operasyon laban sa Pangulo sa pamamagitan ng isang political witch hunt. Sa isang pahayag mula sa Malacanang, sinabi ng ilang miyembro ng administrasyon na hindi sila magpapadala sa mga kasong ito at patuloy nilang ipaglalaban ng kanilang mga prinsipyo. Ayon sa mga tagapagsalita ng palasyo, ang arestong ito ay isang malinaw na pagtatangka na maghasik ng kaguluhan at hindi pagkakasunduan sa bansa. Patuloy daw nilang tututukan ng pagpapaunlad ng ekonomiya at pagbibigay ng serbisyong pampubliko anuman ang mangyari sa mga kasong kinakaharap ng Pangulo. Ngunit sa kabila ng mga pahayag mula sa administrasyon, may mga reaksyon na rin mula sa mga mamamayan at mga eksperto sa politika. Ayon sa kanila, ang pagkakaaresto kay Pangulong Marcos ay magdudulot ng matinding epekto sa politika ng bansa at sa mga darating na halalan. Ang sitwasyon ay maghahatid ng mga bagong tanong hinggil sa liderato at pananagutan ng mga opisyal sa gobyerno. Habang ang iba ay nagsusulong ng pananagutan, may ilan ding patuloy na sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon. Naniniwala sa mga hakbang nito patungo sa progreso ng bansa. Ang mga kaganapang ito ay patuloy na binabantayan ng mga mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Patuloy ang mga investigasyon at pagsubok na ilalahad ang buong katotohanan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa atin. Yes, kung ang Jerusalem, kung ang mga Israelites nga meron sila Holy of Holies, meron silang templo, yan po itinuturing namin. Yan po ang templo namin, na lubos naming spiritual temple. Hindi po maintindihan yan na maraming tao, pero kung alam niyo lang po kung gaano kahalaga ang spiritual na templo para sa kingdom citizens, sa mga miyembro po, kung gaano nila ginagalang yan, kung gaano nila, isipin nyo, bawat araw, hindi nyo makikitaan kahit sandali na nagkaroon ng dumi ang templo na yan. Dahil iyan ang isa sa mga bagay na pagpapakita at pagmamahal sa isang lugar. Wala kayong makikita. The whole time, meron po tayo dyan mga nagbabantay at naglilinis bilang pagpapakita ng pagpapahalaga. At si pastor po mismo, ang bumuo ng spiritual temple po na yan. Si pastor po, siya po nanguna dyan. Franco, I have a question. Sino yung mga, who spoke out in defense of the KOJC about the senators? It was Senator Bato, right? Senator Bato went Yes, there. Senator Bato, Bongo. Bongo, Senator Amy was also there. She was there. What did she say?
she said also like a little bit like she was like condemning the Condemning that she's acts asking of- Pastor to surrender. Yeah, that's why. So namamangka sa dalawang ilog si Amy Marcos, di ba? Ay nako. So, and who else was there on our side? Robin Who- Padilla also Robin was there. Padilla, and also si Senator Coco Pimentel spoke Coco up. Pimentel, Mga yes. kababayan, huwag natin kakalimutan yung mga yan. Mga totoong lingkod bayan yung mga yan. And yet the rest of the congressmen did not say anything, no? Except sila Congressman Ungab, the usual, right? Yung para sa bayan yung tumatayo. Pero sa Senado, may sinabi ba si Senate President? Meron ba? Meron din si Senate President is he was just reacting on what the chairmen were like trying to say about condemning the acts of the No, because I'm saying, what I'm saying here right now is we are being given this precious opportunity to make an inventory of who among those who promise to defend and protect the Filipino people are true to their word or who are just there to be re-elected. Okay, so let us make Yeah, an actually, inventory. yeah. So, Yeah, it makes sense. what about this Tolentino guy, this Senator Tolentino? Did he say anything? No. no. Of course not, right? JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Risa Ontiveros, No. nothing, right? Wala. Nothing. And these are avowed human rights activists, kunyari, di ba? So, more so in Congress, right? More so. Has Speaker Martin Romualdez, the one who wants to be Prime Minister and President of this country, has he spoken out against any of the abuses that are being suffered by the people of the KOJC right now? Yes. He spoke up. What did he say? Wala po. Wala, no? Katahimikan. Sino pa ba? Yung Kamatayan Black, si mga ano yan, mga sabi nila, mga social activists sila. Human rights defenders. Human rights defenders, yung convicted child abuser si Franz Castro, meron bang sinabi? What about yung sinabi sa Senate hearing na top NPA recruiter si Raul Manuel, meron bang sinabi? Ang hilig nilang magsalita sa kabataan, makinig kayo. Kabataan Party List, 'di ba? Hinihikayat kayong sumali kasi mga human rights activist daw sila, kaya sumali kayo. Tapos may sumali na kayo ng CPP. 'Di ba? Pero dito muna tayo sa gateway, 'di ba? Pasimple, wala pa tayo doon. Dito muna, ipapass niyo muna sila dito sa test na ito, no? Meron ba sila nagsasalita? Nakita ninyo yung police brutality, 'di ba? 'Di ba galit na galit sila sa police, no? Sa state forces, abusado daw, etc. Nagsalita ba si Arlene Brosas? Ang chubby-chubby na ni Arlene Brosas on the side. Chubby mo naman ay ha. Mukhang ang daming budget na binigay ni Speaker Martin sa iyo, ha? Okay, so meron ba silang sinabi? Wala, 'di ba? Steady Casino. Meron ba sinabi? Wala. Ang Commission on Human Rights kumampi pa yata, 'di ba? Yes. Kumampi pa sa police, di ba? So, napakaganda ng regalo na ibinibigay nitong incident na ito na nangyayari sa Pilipinas. Kasi po, maraming mapagpanggap sa Pilipinas, maraming sinungaling na hinihingi ang boto natin. Mag-election year tayo. Mag-ano tayo ngayon? Mag-inventaryo tayo ngayon. Yes, at gusto lang din Catholic Church, has the Catholic Church said anything? Yes, some They have. of the Thank there are you. bishops. The bishops, There are thank you, archbishops also. bishops, thank you. I'm going to go back to the faith. Just kidding. Just kidding. And yun nga po ma'am, pero yun ang gusto rin natin ipahatid sa ating mga And also Attorney Pusantog. yes ma'am, gusto rin natin ipahatid syempre sabihin natin this is the physical temple that you can Yes, destroy. yes, yes. It was the cathedral, okay. Sige, we give everything there. We Yes. give everything we got, blood, sweat and tears, everything. We cherish that so much that you cannot ever imagine. But that was just a physical temple. Yeah. But the real temple of our Lord Jesus Christ is here. This is the body. This is a true temple of the Father, which you cannot destroy. How much? You can destroy the whole compound, actually. They can destroy the whole And garden. it seems like they're hell-bent on doing Yeah. it. No? You can destroy every single property of the kingdom, but you cannot destroy the commitment, the temple, which is the body of every kingdom citizen who are willing to die right there, right now, whether you shoot them or not. I can swear to you,
each and every single one of the police there. They can shoot them right now. I'm telling you, they're willing to die. You want to prove their commitment? How about if I ask every one of the police there, are you willing to die right now? For Bongbong Marcos. Bongbong Marcos? Are you willing to die for Bongbong Marcos? Are you willing to die for Bongbong Marcos right there, right now? Now, I'm going to ask you the same question. Ask those people, ask the kingdom citizens there, whether you shoot them right now or not, they will gladly take that bullet to prove the true Filipino is and the true kingdom citizen is. In other words, Franco, Correct. they cannot destroy the KOJC. They cannot. They can They take, cannot, ma'am. they can take all these They can edifices, Correct. no, but that's not who they are. Yeah. They can destroy the very facility. powerful. It's true. Yeah, they can destroy everything here, all the material things here, but every single member of KOJC, they cannot destroy. Yan po ang sinabi ng isang administrator na kausap natin kagabi, na itong mga KOJC member ay parang mga binhi na kahit tanggalan nyo sila ng silong, ibato mo kahit saan, kusa yan natutubo at dadami. At eto, na nasasaksiyan namin dito, bilang kami ay mga taga-suporta, the Banateros, taga-suporta ng KOJC, napakasarap ipagtanggol ng mga taga-KOJC. At iniisip nga namin at pinapanalangin namin na sana ganito ang ugali ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi tiyak, pag ganito ang mentalidad, karakter at ugali ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas, uunlad po ang ating bansang Pilipinas katulad ng pag-unlad ng Kingdom of Jesus Christ. And even they are not getting money from the government, they're able to raise itong kingdom na napakaganda. Kaya nga sabi ni Ma'am Hana, tinanong kami bago lumusob ang mga kapulisan dito, bukas pa ang gate natin. Pag dumating yung mga kapulisan, we don't know if they will close it or kung ikukulong nila tayo dito sa loob. May pagkakataon kayo, ngayon pa lang, habang hindi pa sila nagre-raid, o pwede na kayong lumabas at umuwi sa inyong pamilya. Sabi namin, sama-sama tayong nagsaya. Binigyan nyo kami ng pagkakataon at opportunity na makisaya sa inyo sa Hong Kong. Ngayon, sa oras na inyong kalungkutan, hindi kami aalis dito. Aalis lang kami dito pag mapayapa na po ang lahat. Kami po ay makikiisa, buong puso, buong buhay, makikiisa kami sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil itong mga taong ito na nasa loob, ang masarap ipaglaban. Dahil ang puso nila ay puro, ang pagmamahal nila ay puro, hindi lang dito sa kanilang mga miyembro, kundi pati sa mga taong nasa labas. Dahil yung nakikita natin, sila ay tumutulong sa mga kalamidad at kung ano man na mga sakuna na nangyayari sa ating bansa. Pero itong mga to, nakikita mo ba sila na tumutulong? Wala. Tanging ito ang may puso ng tunay na mga tao, tunay na Pilipino at tunay na may malasakit sa kapwa-tao. Thank you. Alam mo ang isang institusyon ang nagpapabuhay diyan ay ang tao, ang tiwala ng tao, ang pagmamahal ng tao. At pag ang tao ay hindi na nagtitiwala, then that institution, I'm talking about the government now, no? Or maybe other NGOs and even the church, no? But if the people no longer believe in it, then that institution becomes calcified, matigas. At wala na, bulok na. Ano na siya, hindi na siya buhay, patay na siya. No, so, I like so much what you said, Franco, because I didn't want it to come from me. No, I didn't want it to come from me na I would say, take it, it's all yours, di ba? Because we can rebuild. KOJC can rebuild, KOJC will rise again, no? And it's the same thing that we're saying right now, even about the Filipino people. Take it, steal it, di ba? But we will rise again because you don't know us. Now, the ones who are in power right now, wala talaga kayong alam. Wala kayong alam. Tama talaga si President Rodrigo Roa Duterte, no? Yung mga drug addict na nandyan, nang alam nyo lang ay magnakaw at paggawa ng mga madidilim ninyong gawain sa ibang tao, wala kayong alam, no? Nalin lang nyo lang ang Pilipino. Pero sandali lang ito. History will teach us, no, that there is a swing to the pendulum and things will change. And we will rebuild. We will rebuild. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. Yes, Attorney Marlon. Ito yung kasalukuyan pong kaganapan ngayon. Ang dami po, nagdadagsaan pa rin po ang ating kapulisan. Sure. Yan po So, ang... Okay. Yeah, ayan, from the side of Master Judea. Ganyan pa rin po.
So, na-witness po natin ngayon ang kalagayan ng KOJC. I think, Attorney Marlon. Sa dami naman po, kala mo may kudita, no? Yeah. Yeah. Sana pero hindi ito priority ni ni Torres, sabi niya. Hindi ito priority. Kaya nga, yun nga, Mama. And we're so thankful sa ating mga kababayan dahil dito rin natin nakikita Yeah. Yung milyon-milyon na mga nagko-comments ngayon, we really thank you so much. Dahil nakita natin na mulat yung Pilipino, yung kanilang pamamahagi, yung pagsabay nila, Attorney Marlon, ng puyatan. Ay talaga naman yung mga messages ninyo na kahit kayo, naiiyak na kayo, hindi kayo makatulog. Maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo. Dahil kayo po, isa rin po kayo sa daan para buhayin natin ang diwa, yung patriotikong diwa na kinakailangan ng sambayan ng Pilipino. Kung wala man po ito sa kapulisan, hindi po kinakailangan na maging pulis, maging sundalo tayo para maging bayani. Can I read something? No, it's an interesting perspective from some of my colleagues in the medical profession. Okay, he first sent me the meaning of scorched earth. A scorched earth policy is a military strategy of destroying everything that allows an enemy military forces to be able to fight a war, including the deprivation and destruction of water, food, humans, animals, plants, and any kind of tools and infrastructure. Its use is possible by etc. So, ang sinasabi niya, the scorched earth policy is a US brand. Look at the countries that they have waged war with, di ba? Actually, when you look at it, this is not really Filipino eh. Hindi yan Filipino, hindi ganyan ang style ng Pilipino even in the worst of times, no. Hindi ganyan. No, Amerika yan, ang nasa likod niyan ay Amerika kasi ang nakaupo ngayon sa Malacanang ay tuta ng kano na ang kapalit lang natin, mga kababayan ko, ay pera. Yun lang. Yun lang ang gusto ni Bongbong Marcos. And I want to clarify something kasi yung mga ibang nagko-comment, ang sabi nila is, bakit kasi hindi nila isuko Yeah, si Jewish. Pastor? Yeah. The fact is, ganito po yung nangyayari. May consent po yung mga members ng Kingdom na pumasok yung mga sa ibang area at sinasamahan po yung mga police na maghanap. They are not openly being aggressive to the police or hinaharangan nila mga police to serve the warrant. Ang sabi nila, kung andyan si Pastor at makita nyo, hulihin nyo. No? That's what they're doing. They're not saying na huwag nyo hulihin or they are, di ba? Parang inaano ba nila ang mga police? Hindi nila pinapakialaman yung ginagawa ng police na hinaharangan yung mga police. No? So, I think let us be clear on that. And each and every individual members na nasa loob ng Kingdom ngayon, wala pa silang warrant of arrest. Yeah. Yeah. Pero each and every person na andyan, meron pa siyang sariling constitutional right. Yeah. Ayan. At lahat po yan nalalabag ng police. Alright. Very good. At we can play this short video. Can I ma'am. say something Yeah. lang Yes, ha? ma'am. Kasi yung mga nagsasabi niya, no, even that reporter who was near Bongbong Marcos, no, sabi ka nang sabi, ma'am, surrender na kasi. Magkano ba binayad sa'yo para sabihin mo yan? Media ka pero hindi mo ginagawa assignment mo. Mag-research ka para hindi ka sip-sip dyan kay Bongbong Marcos. Mag-inform ka, magbigay ka ng totoong information, puro ka surrender ang sinasabi mo. No, so nakita nyo ngayon, mga kababayan, ito, kung bakit hindi dapat mag-surrender si Pastor. No, kung ako siya, bakit ako magsusurrender sa ganyan? Bobombahin, lalo lang naging maliwanag kung bakit dapat hindi mag-surrender si Pastor kasi maliwanag, namimeligro ang buhay niya. In other words, tama kami. Yung extraordinary rendition Correct. ay gagawin yan talaga ng Amerika kay Pastor. Otherwise, bakit yung NBI nagawa niya ng simple lang yung kanyang mandato? Diba? So ang kausap dito, ang kakuntsaba yan, PNP, si Abalos at si Bongbong Marcos. No, kahit si Bongbong Marcos ay lumulutang sa kung saan, siya pa din ang namumuno. So shock sa kanya ang bagsak nito. Alam mo kasi may mga nagsasabi, kawawa naman si Bongbong Marcos, hindi niya alam yung ganyan, no? Yung mga ganyan. Hindi siya kawawa. Siya ang humingi nito. Walang tumutok ng baril sa ulo niya para tumakbo siya ng Pangulo, di ba? So, lahat ito, the buck stops with you. The presidency is a very lonely job. I don't even know why anybody wants it. But nanloko kayo, di ba? Nanloko kayo ng isang bansa, kayo ng kapatid mong si Amy Marcos, nilinlang nyo si Vice President para makaakyat ulit kayo sa Malacanang. Sa madaling salita, gustong-gusto mo maging president. O ngayon president ka, sa lahat ng sisi bagsak sa'yo. Yes,
Ma'am Noreen at Boss Dada, Attorney Marlon, meron po tayong short video na naganap sa ating interview kagabi na pwede rin po natin panoorin. Saglit lang Okay. po, mga 1 minuto lang po ito. I-play po muna natin ito patungkol kay Torre. Ang gusto pa naming malaman kasi nandun ka sa ground, no? Ano yung ano yung nakita mo na hindi namin nakita? Yung attitude ni yung attitude ni General Torre. Kasi para siyang nag-hallucinate kasi meron pa siyang isang na-capture kami na video na sinabi niya si Pastor daw lumusot sa dingding, nakita daw niya. As in. So, tawa kami talagang, sabi ko, grabe yung obsession niya. And then isang beses din doon sa cathedral, ganun din. Nakita daw niya si Pastor at lumusot sa dingding. So kaya alam niya na yung cathedral and yung JMC meron daw tunnel sa ilalim nun. Kasi nga, si Pastor Kibuloy daw ay lumulusot sa mga sa mga tunnels. And alam daw niya na meron daw mga secret passages. Andali, si Harry, Yan po, ganyan na po ang kalagayan ni Jill. Marami na talaga mga video si Torre na talaga naman nakakatawanan. Alam mo, nakakatawa sana siya. Kaso meron siyang bitbit na barel at bitbit niya mga pulis na may mga barel. So hindi ka nakakatawa. At saka tingin ko lang no, kapag kaganyan ang itsura mo, dapat naman bait-baitan mo ugali mo. Hindi, I think that's, ang sinasabi niya na lumusot, maybe he's not in the Grabe. proper stream. Baka jamming ito ni Parang nag-hallucinate na siya. Yeah. And the fact is, meron na siyang baril at hawak-hawak Yeah. mo. So, we are Yes. concerned with the safety of the people inside. Oh, yeah. Meron kayong tao mismo ang sasabi, yung general na nagmamandang sasabi niya, lumusot sa mga pader. Bakit hindi mo pinuntahan kung saan pader, binuksan mo kung ano? I mean, And yet, the chief PNP supports all of this. Diba? So, not only the chief PNP, Yeah. the president. The president, yeah. yes. But I wanted to mention the chief PNP because I want him mentioned it because I want him culpable also. No. Yes, ma'am. That's correct. At yan na nga po ang nangyayari dyan. Actually, even yung mga polis, hindi na nga po nila alam yung ginagawa nila. Isipin mo, mama, 5 araw na silang walang ligo. Kaya nga may naririnig tayo sa loob ng compound, nagkakaputukan na raw eh. Yeah, nag-aaway-away. Nag-aaway na sila. Hindi, nagkakaputukan na ito ng kilikili dahil sobrang dami na daw. Alam mo, I got photos of, but we cannot share it because mamemaligro ang buhay ng mga pulis na ito pag nalaman ni Bangag, no, na nangyayari ito. But I saw, photos were given to me of policemen asking sana if they can pray in the cathedral. Because sila, alam nila na masakit sa kanila gawin ito. Hindi sila bangag sa madaling salita. No? So, ito yun, nakakaawa talaga yung mga totoong kapulisan dyan. Kaya nga, yung kalagayan yun, even meron nga tayong video din nun, ma'am eh, sila na lang nagsuntukan din. Nagsusuntukan sa, dyan, malapit lang din sa lugar nila. Nagsusuntukan na sila, siguro hindi na rin nila matanggap yung ginagawa ng kanyang kapwa pulis. Alam mo yun, yung ganyan na eh. Kasi isipin mo, how many days na sila dyan? Walang maayos na tulog, walang maayos na kain, hindi nakapagdala ng damit, kaya talaga naman mababaho na daw talaga, ma'am, umaamoy na sila. Yeah, Tapos, I'm sorry, Franco, I'm Yeah, interrupting. go ahead. Grabe yung implications talaga nito, no, sa kapulisan, sa Pilipinas, na ang leaders pala ninyo, wala talagang pakialam sa inyo, kay magutom kayo, even if you commit a crime, wala kayong tulog, di ba? Sa buong kapulisan yan, ganyan ang leaders ninyo. And I think I saw one of the videos na pinagpapalo yung mga pulis. Yeah, binabatuta. Oh my God. Can you show it? Yeah. Can we show it, please? No? Kung makita po natin. Sige po. And the only reason bakit sila binabatuta, kasi hindi na sila sumusunod, ayaw na nilang sumunod. So, can you imagine the kind of leadership that the PNP has right now, na kailangan mo batutain para sumunod sa'yo? I'm saying this as a wife of a PMAer whose men will follow him to the ends of the earth without him making batuta anybody just because they believe in him. And that is the kind of leadership that I grew up with, seeing, no? So, to see na kailangan mo batutain para sumunod, ang lungkot ng Pilipinas talaga ngayon. And ganito yung situation eh. Yung the framework is that you are trying to arrest a person na wala pang conviction. No? Yes, Okay. correct. Na merong probable cause pa lamang. Yes. May natatlo nang namatay. Yeah. So, Grabe. it just simply shows the gravity of the situation na
hanggang kailan ang police with this kind of perspective na It's not just the you police, want to attorney, no? you want to implement a simple warrant of arrest, no? Yeah. June 10, dalawa ang namatay. August 5, yung may isa namang namatay, and many of them suffered this psychological trauma, probably that will stay with them for the rest of their lives. And yet, no, the subject of the operation is simply to serve a warrant of arrest of a person yet to be convicted Yeah. of a crime. Yan po yung nangyayari And ngayon. in fact, attorney, those cases were already dismissed, That was, no? yes, that was already this. Ito po Binuhay yung lang. framework, ito po yung kadahilanan kung bakit nangyayari ang mga ito. There is a severe human rights violations ng mga nag-aaral, no, academic freedom, ng religious freedom, ng lahat ng mga workers. All of them, no, by the thousands of them, their rights are being violated because of the service of warrant of a person yet to be convicted in court. Pero ganito pa rin yung pinapakita ng government. The Philippine National Police is doing everything, yet wala pa yung taong gusto nilang hulihin, no? For 5 days, thousands of police officers, sino na ngayon yung laughing stock, no? Is this the capability of your intelligence? Ito ba yung capability ng mga police natin na sabihin nyo na ang lawak-lawak ng area? Ilan pa kayo dyan, no? Thousands, 3,000, 4,000. From all over the country. This is not an operation to secure a terrorist. No, it's not. Oo. It's not in order to preserve the peace of our country kasi may nangyari kaguluhan or halimbawa yung nangyari sa Zamboanga Siege, no? At may dumating na mga MNLF. Hindi ito nangyari sa Marawi, no? They are just simply trying to serve a warrant of arrest issued by a RTC to a person yet to be convicted. Yet ito yung kanyang nangyayari. There is really an overkill of the situation. But what's Dapat worrisome, nasa moral high ground ang process namin. Let's pull out. This is what's happening. yeah. Meron ng order ang artist, let us pull out, no? Because we have to maintain the moral high ground as the protector of the people. That is not what they are doing. We're not hearing that, are Yes. we? We're not hearing that, and that's so worrisome. In fact, I was gonna say, no, what's worrisome is I saw a post, no, by, I don't know if he's retired, Romeo Macaspas, no, kasama namin yan sa LCAC. He was the PNP DAFA in Paris when we were there for LCAC Matters, no. And then now he's posting the same thing, no, like he's proud. He's saying, mag-surrender ka na kasi. Grabe. So, this is worrisome kasi pala, meron palang mga ganyang police na ganyan ang mindset. Even if, no, maybe they are not in the fullest possession of information. That's why ganyan ang lumalabas. But even then, no, parang dapat naman bago ka mag-post ng ganyan, and